Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Sinasabi ba naman itong Smartmatic Vice President na si Reni Robredo na hindi daw magandang modelo yung ginawa ko na yung face shield? Nasuot ko naman sa labas outdoor, nakadikit yung face mask. Unang-una, sino ba nagsabi na magmodelo ako? Sino ba nagsabi na gayahin niyo ako? Sinabi ko ba yon? No? Siyempre, pag nasa loob ako ng isang lugar, supermarket, palengke, naka-face mask ako. Yung nagkataon na nasa labas ako, yung face shield ko nakababala na gano'n. Pero pag nasa loob ako, may face shield ako siyempre. Ngayon, ang hindi magandang modelo ay yung mandaya ka sa eleksyon. Ang hindi magandang modelo ay yung nakawin mo ang boto ni Bongbong Marcos. No? Ang hindi magandang modelo ay yung ipamukha mo sa mga tao na okay lang mandaya. No? At okay lang na ikaw ay robot ng partido mo. Kaya ang nangyayari, hindi magandang modelo na supposed to be opisyalis ka ng gobyerno pero wala kang ginawa kundi salungatin ng salungatin ang mga polisiya ng presidente at siraan sa buong mundo ang gobyerno ng Pilipinas at ang Pilipinas. Gagawa pa kayo ng mga propaganda para sirain ang Pilipinas. So yan ang bang modelo, ha? Yan ba ang modelo, yung pandaraya at paninira at yung pagsuway sa mga advokasya at polisiya ng gobyerno, ha? Yan ba ang modelo? O bago ka magsalita, silipin mo muna yung sarili mo dahil ikaw ang pinakamasamang ehemplo sa mga Pilipino kasi magdaraya ka. Smartmatic Vice President Reni Robredo. Okay? Marami ng scientificong pag-aaral ang ginawa na ang mask kailangan lamang sa mga small enclosed places kagaya ng elevator at ng conference room, no? At pagka yung malapitan ang usapan mo sa tao. Pero kapag ka ikaw ay nasa labas, no? Hindi mo kailangan ng mask. Kailangan mo lang yung mask doon sa mga maliliit na lugar. Ganyan, no? Ngayon, pag nasa labas ka, okay lang kahit wala, o kaya mag-face shield ka na lang, no? Itong face shield, kaya ako dinidikitan niya na para hindi ako agad makilala. Kasi nga, ang daming nagpapapicture. Pag nakita ako sa labas, tumatakbo. Kung mga kotse, kung minsan tumitigil para lang magpa-picture. Ngayon, ang mask, hindi naman talaga ganun ka-importante yan. Bakit sa Sweden, hindi required ng mga tao doon mag-mask? Pero napakakunti nang namatay sa kanila sa COVID ngayon, no? Ang importante, yung malakas na pakalusugan at ang iyong matibay na resistensya. Mask ka nga ng mask 24 hours a day. Kung magsigarilyo ka naman, 2 kaha isang araw, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain ng gusto. Ang importante dyan, malusog ang iyong pangangatawan. Kailangan marami kang sustansya sa katawan, magbitamina ka, vitamin C, glutathione, vitamin C, yan, yung collagen, ayan, no, yung mga multivitamins. At yung kapag ka makatillalamunan mo, galing ka sa labas at nakaramdam ka na makitillalamunan, uminom ka ng vodka, parang patay lahat ng mga germs dyan. At yung mga bakterya ng mga COVID na yan. Yan ang importante, hindi yung nakamask ka nga, pabaya ka naman sa katawan mo. Ganun yun. Yung pag-require ng face shield sa loob ng opisina at yung sa mga motorsiklo, yung mga barrier, para sa akin, yan ay hindi na kinakailangan. Nakamask ka na sa loob ka ng opisina, nakamask ka na. So bakit ka pa mag-face shield? Dagdag gastos yan. At yung nakamotorsiklo ka, di ba pwede naman kayo mag-face shield kaysa yung barrier mismo? At saka naka-face mask na kayo, naka-face shield, naka-helmet pa yung nagda-drive. Para yung rider. Bakit kayo na kailangan pa yung face shield? Sobra-sobra ng paranoia itong nangyayari dito sa COVID. Sobrang pananakot na ang ginawa. Bakit sa Sweden, no? Hindi required doon yung general public na magsuot ng mask. Pero ano nangyari? Sa kanila ngayon, konti yung patay. Hindi pa naapektuhan yung kanila ekonomiya. Hindi sila nagsara ng eskwelahan, hindi sila nagsara ng mga businesses. Pero hindi naman sila naapektuhan. Ngayon, naunong-una kasi hindi pa natin alam ang pag-treat ng COVID. Ngayon naman ay curable ang COVID. In fact, mas marami ang gumagaling sa bahay kaysa sa hospital. It's a fact na marami ang gumaling sa bahay kaysa sa hospital. Kasi curable naman pala talaga ang COVID. Sa umpisa pa lang, pagka naramdaman mo na, uminom ka lang ng TCM, yung Chinese traditional medicine.
O kaya yung mga gamot na mga steroid, kasama ng mga antibiotic, yun naman pala eh. Bakit na sobrang pananakot ang nangyari dyan sa COVID na yan? Naapektuhan tuloy yung ekonomiya. Hi mga katropa, si Atty. Larry ito at ngayon ay Thursday, 12:40 ng hapon. Umiikot kami, kasama ko yung daughter ko, si Alaris. Umiikot kami sa mga government hospitals, dadala natin ng mga donations ang ating mga medical frontliners. Mga simpleng merienda lang naman ito, pero at least kahit paano ay paalam natin sa kanila na na-appreciate natin yung sobrang sakripisyo at hirap ng ating mga medical frontliners. Andyan na yung mga doctors, mga nurses, mga nurse aid at mga medtech at yung mga nagtatrabaho sa hospitals na talaga namang katakot-takot na sakripisyo yung ginagawa nila dahil na kuminsan nag-i-straight duty sila ng 24 hours kasi wala silang kapalit kasi nga marami ang naapektuhan din ng COVID sa ating mga medical frontliners. Kaya ito bilang pagkilala sa kanilang kagitingan ay dinadala natin sila ng mga food snacks, mga food items and mga face shield, face mask para naman maipakita natin sa kanila, kinikilala natin ang kanilang pagsakripisyo. At talagang yung kanilang pagtrabaho ay talagang bukal sa puso at saka talagang sakripisyo yan dahil alam naman natin hindi naman nila ikinayayaman yung kanilang pagserbisyo pero nandyan pa din in fact hindi lang sa pagyaman kundi pati na rin sa sa pagkakasakit pa nila, di ba? Yung iba pa nga sa kanila ay nasalanta, nabawian pa ng buhay dahil na talagang doon sa ikot doon entrance na sa kabila. Wait lang, magbababa muna tayo. Naggaling na kami sa isang ospital sa Philippine Veterans kasi marami rin mga COVID patients doon dahil alam niyo naman, government hospital yon. At ngayon naman ay nandito tayo sa Quezon City General Hospital para magdala din ng mga pagkain, face mask, face shield, etc. para sa ating mga medical frontliners. Okay, maraming salamat. Sige, bye. Kinukwento ko to upang magbigay example din sa ating mga kababayan kung meron naman kayong sobrang resources o kung meron naman kayong pera na extra na pwede nyo ibigay sa ganitong mga advokasya, hindi naman kailangan kayong gumastos ng daan-daan libo para makapagdala nito. Not only that, kung let's say wala silang extra, basta as long as na hindi natin sila dinidiscriminate. Oo. No? At saka wag natin discriminate yung ating mga medical frontliners. Meron ako nabalitaan na isang nurse na pinalaya sa kanyang dorm kasi dahil na nagtatrabaho sa ospital. Huwag naman ganon. In fact, dapat pa nga natin silang kalingain at dapat natin silang tulungan. Huwag naman yung palalayasin pa sa dorm pagkatapos parang itinatakwil pa natin yung kanilang pagkatao. Dahil lang na nagtatrabaho sa ospital. In fact nga, dapat nga pangaralan pa natin sila, no? At bigyan natin sila ng pagkilala. Kaya nananawagan ako na sa ating mga kababayan ay bigyan natin sila ng pagkilala at wag natin silang itatwa, wag natin itakwil. Okay? Maraming salamat. Okay. Na face shield. Okay, bye.